Hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our channel. My name is Glenda, I'm your classmate. And sa araw na ito, ang ganda ng topic, isa sa mga hot na topic sa channel ko. PhilHealth. Okay. Alright, may magandang balita and kung meron po kayong Facebook, I think nakita nyo na po ito at maganda rin i-discuss ninyo kasi hinimay-himay ko to bilang taong bayan, bilang pasyente rin, hindi bilang kung ano pa man kasi napakaganda nitong balita na to. Pero meron ako mga hindi naunawaan. Tapos tinanong ko sa kanila. Hindi pa ako nasasagot sa iba. Binasa ko na lang yung ibang comments. Pero gusto ko na rin dalhin sa inyo tong balitang to. In case hindi nyo pa alam, para makagawa na tayo ng aksyon, magpo-provide ako dyan ng link kung saan kayo pwede magtanong ng additional questions na hindi nasagot ng article at hindi rin pa rin nila ako nasasagot para kayo mismo ay mauna na. Okay? Punta na tayo sa source ng information. Lalagay ko dyan yung link and then pwede kayong mag-comment sa mga post nila at magtanong. Okay? Pero ngayon pa lang ibibigay ko na. By the way, flex ko lang yung sing-sing kong ganda, no? Ito yung dun sa takip ng gatas ko yung soy milk. Yung, di ba, nakakarton. May takip yan. Hinila kong gano'n. Ito yung lumabas nasa loob. Ang ganda, may sing-sing na ako. Alright, okay. Ito ang magandang balita. Thank you, Lord. May magandang balita tayo. Okay. PhilHealth. Sa simula, banggitin ko na, okay, ito ay dumating lang March 30, 2024. So, sariwang-sariwa. Basahin ko ha, tapos explain ko yung iba. Okay, effective ng March 30, 2024, bagong-bago, ang PhilHealth Z-Benefit Package for breast cancer. Okay, breast cancer has specified is now up to 1.4 million mula sa dating 100,000 pesos. So ito ay 1,400% increase. Wow! Mula sa dating 100,000. So ang budget 1.4 million. Diyan may tinanong na kagad ako sa kanila dyan. Mamaya explain ko ano yung mga tinanong ko. Ito ay base sa PhilHealth Circular 2024-007 na naipublish kamakailan lang. Ito ay nagsasabi na ang Enhanced Z-Benefit Package, binabasa ko to in English, automatic tinatranslate ko sa Tagalog ha. Iniiba ko yung sentence construction para maayos yung flow natin. Okay, ito ngayon ay nagko-cover na ng stage 0 o yung mga hindi pa lumalabas sa milk na. Okay, may friend ako stage 0. Hanggang stage 4, woohoo! Kasi dati may friend ako, nagsisintir. Bakit hindi kasama yung yung stage 3? Nagbabayad kami ng tax. Okay, eto po ngayon, wala nang ganong mga, wala na po tayong ganong mga concerns kasi stage 0 to 4 of breast cancer. Ano po ang specify dito? Breast cancer. At ito ay pinalawak pa nila ang eligibility qualifications ng mga members na pwede mag-avail. Kung sino ang pwede, pinalawak pa nila yung qualifications. Binanggit din dito na covered na dito pati yung mga pasyente na already undergoing treatment for the said illness. So, hindi na tayo mag-worry na, paano pwede pa ba ako sumali ongoing na yung treatment ko? O para lang ba yan sa mga kakadiagnose pa lang? Hindi. Pati po yung mga ongoing na ang treatment ay pwede pang maka-avail nito. Okay? Mabanggitin ko lang may part dito na binanggit na even expanded the eligibility qualifications of members. Technically speaking, ang members po, ito po yung mga nag-member talaga sa PhilHealth at may ID at nagbabayad. Sila po yung mga kinoconsider na active member. Sa pagkakaalam ko, base do sa kausap ko ng isang araw na kakabayad lang sa PhilHealth, 500 na po kada buwan. And if you were to ask me, bago maka-avail, ilan ba dapat ang buwan? Kakabayad ko lang din po at ang sinecheck nila usually ay 9 months na sunod-sunod na payment. Para sa additional questions on that, message them on Facebook. Okay, let's continue ha. Ang significant na leap na ito ng Z-Benefits Package para sa breast cancer ay patunay ng PhilHealth ay committed sa paghahatid ng kanilang mandato para magbigay ng magandang benepisyo sa ating mga kababayan at ipagpapatuloy nilang i-implement ang mga benepisyo na mag-i-improve sa financial coverage under their trust. Kanilang pinaglalaban. Yan, pinalawak na bagong benepisyo para sa mamamayang Filipino nakalagay. Pinalawak
at bagong benepisyo para sa mamamayang Filipino. Yan ay ayon sa President and Chief Executive Officer ng PhilHealth na si Ginoong Emmanuel R. Ledesma Jr. Okay. Dinagdag pa niya na ang package na ito ay nagbibigay ng holistic approach sa breast cancer treatment. Breast cancer lang po ang binabanggit ng mga minamahal, ha? Dahil sakop na nito, covered na nito ang diagnostic tests, okay, yung umpisa pa lang. Breast cancer management up to surveillance. So mula sa umpisa, diagnostic, yung mga test sa unahan, breast cancer management, yung treatment na yan, okay, yung surgery treatment, alam ko surgery na yan, treatment, ano pang procedures after that, and then yung surveillance or assessment for early signs of relapse after surgery kung bumalik man. Harinawa hindi, okay? Base sa mga guidelines, ang mandatory services ay may mga iba't ibang package rates depending on the doctor's recommendation. Kung ano yung sinabi ng doktor, itong kailangan mo, meron yung mga presyong katapat, okay? At ang mga requirements po na procedures ay base rin sa pasyente. Okay, ano ba yung mga diagnostic tests or prognostication? Okay, prognostication para sa mga nagtatanong, prognostication is the action of foretelling or prophesying the future events. Ibig sabihin, ito yung pagbibigay, ito yung mga usap, mga testing sa doktor, ito yung prognosis natin, ito yung ano natin, ito yung mga simula. Okay? Ito ang pagbabasihan ng itatakbo or tatakbuhan ng treatment, pagdadaanan na treatment ng tao. Ito yung first part. Ang pricing nito nagsisimula sa 1,000 to 10,000. Ito naman ang next, surgical procedures from partial mastectomy to modified radical mastectomy. Partial to modified radical mastectomy. Ito yung, I think ito yung buong breast tinanggal. Okay? Ang presyo mula sa 30,000 hanggang sa 140,000. Magkano ba surgery ko dati? Parang 135 yata or 165 yata. Okay. Hormonotherapy coverage is 2,700 or 18,000, while cytotoxic chemotherapy shall be paid from 43,000 to 185,000. Okay? The bulk of the package goes to target. Ito tong part na to na may tanong ako. The bulk of the package, yung buong 1.4, I think, goes to the targeted therapy amounting to more than 1 million. Targeted therapy, kung hindi ako nagkakamali, ito yung ating mga Trust 2. Dalawang brand ang alam natin sa Philippines. Yung isa nagsisimula sa H, ay pareho pala silang nagsisimula sa H. Okay? Yung isa doon, noong 2018, per cycle ay 2 vials, ay 86,000 na. Yung mas mura ay 42,000, kami ay nakaka-PWD discount, so umaabot ng 36,000. Okay? Ito yung tinanong ko sa kanila, kasi ang sabi dito, the bulk of the package goes to targeted therapy amounting to more than 1 million coverage, which translates to 333,336, okay, for a maximum of 18 cycles. Iniisip ko, alin dito ang lang for a maximum of 18 cycles? Yung 1 million ba o yung 333,336? Tinanong ko yun sa kanila, kinoment ko. Naghihintay lang ako ng sagot. Pag dinivide mo kasi ang 333,000 and 336 ng 18 cycles, pumapatak lang yan ng 18,000. Kaya yung tinatanong ko sa kanila, saan po pumasok yung part na 1 million? Kasi meron dito nabanggit na cost sharing eh. Posible, hindi ko alam na partial babayaran nila for that. Kung ang budget lang for 18 cycles ay 333,336. Kaya tinanong ko, nag-message ako nag-comment ako sa comment section nila for clarification. Waiting ako sa sagot. But still, I want to present this this news to you, mga kapatid, para makapag-desisyon na kayo at makapunta na kung kailangan pumunta ng PhilHealth, DSWD at magtanong na sa doktor. Okay? Para meron na tayong magandang balita panghahawakan. Okay? Okay. The surveillance, ito naman yung after na ng treatment, which is divided into basic and specific services, range from 5,000 and 9,000 respectively.
Okay? Paano maka-avail nitong Z benefit package for breast cancer? Ang members po ang sinabi. Ito ang tinanong ko rin sa isa sa mga tinanong ko rin sa kanila kasi alam ko covered din ng PhilHealth yung kahit hindi ka nagbabayad, parang lahat. Pero ito, specified. The Enhanced Z Benefit Package for Breast Cancer, to avail of the Enhanced Z Benefit Package for Breast Cancer, members, ito po yung mga nag-enroll or nag-apply sa PhilHealth, may ID at nagbabayad ng regular. Active member po ang tawag doon. Members or their qualified dependents are advised to contact the Z Benefits Coordinator or, Z Benefits Coordinator. So, may Z Benefits Coordinator. Ano ba ang role nito? Mamaya, di-discuss ko. Hanapin muna natin kung nasan siya. Ang Z Benefits Coordinator ay nasa 21 contracted health facilities or mga ospital, 21 ito. At itong mga hospital na to or health facilities, sila yung capable na maghatid ng specialized care at ang tawag mo rito, enter into contract for the provision of, same. Ito yung mga special facilities or hospitals na capable of providing the services that PhilHealth is willing to cover, or mandated to cover. Ayan. So, nasan ba? Nasan yung mga 21 healthcare facilities na ito? Meron silang binigay na link, check ko kanina, not working at the moment. So, bibigay ko dito, pinaka-safe yung page nila sa Facebook, abang tayo, abang. Tapos, makibasa na tayo sa mga questions doon, mga tinanong, kasi marami na tayo matututunan habang inaantay ko yung sagot sa tanong ko. Okay? Ngayon, balikan natin yung susi sa impormasyon maliban sa page, Z Benefits Coordinator. Okay? Ano ba ang role ng Z Benefits Coordinator na matatagpuan sa ating mga facilities, yung 21 katay at no facilities ng PhilHealth? Okay? Sila ang mag-guide sa atin kung paano mag-avail. Ibig sabihin, siya mag-explain sa atin ng mga procedures para maka-avail ng benepisyo mula sa PhilHealth, mula sa pre-authorization procedures hanggang sa cost-sharing aspect of the treatment. So, eto binabasa ko to pag nag-aaral ako, itong mga maliliit, itong mga fine lines may cost-sharing. Sa pagkakaunawa ko ang cost-sharing, may babayaran ng PhilHealth, may babayaran din po ang pasyente. So, ang mag-explain nito sa atin ay ang Z Benefits Coordinator. Kung anong proseso at ano rin po ang cost-sharing procedure. Okay, ano ba requirements dyan? Paano ba yan? Magkano ba ang hatian? Okay? Kung meron. Okay? Ang Z Benefits Coordinator ay siya ring nakatakdang makipag-coordinate sa PhilHealth tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pag-avail ng benefits ng pasyente at para din masiguro na kompleto at accurate ang lahat ng mga required documents para sa pre-authorization at claims application for reimbursement. Okay, so ang mag-check ng ating mga requirements ay ang Z Benefits Coordinator. Parang superhero, no? Okay, so kikilalanin natin yan. Magiliw. Recently, nagpa-treatment ako. So, alam ko na ko si Z Benefits Coordinator. Minsan sobrang pagod na pagod sila sa trabaho, ang daming ginagawa. Pag lalapit kayo sa Z Benefits Coordinator, mag-smile ha. At saka kung pwede man lang magdala ng, banana Q, mamon, bastinapay, anything kasi, sobrang pagod na pagod sila sa dami ng lumalapit. Okay? Parang let's be a blessing. Humihingi tayo ng tulong. But let's do what we can. Di naman mahal ang turon. To be a blessing to others, magbigay tayo. Kasi minsan, nakikita ko pagod na pagod sila, tapos, ang dami nilang kinukompute. Kaya kapag minsan may nakikita akong demanding pa, pagkasungit-sungit, bakit yan to? Bakit yan? Parang let's be patient kasi pagod na rin yung mga tao at saka humingi tayo ng tulong. Okay? Alright. Yan. So, nabanggit ko na kung ano ang role ng Z Benefits Coordinator. Hahanapin natin yan sa ospital. And kung ano yung 21 hospitals na yun or health facilities, abangan nyo po sa link na mismo ng PhilHealth. Isasend ko dyan yung Facebook link nila sa kanilang page.
And pagka tayo po ay ongoing na ang treatment, itanong na rin natin sa ating doktor. Ano nga po yun? Itanong na rin sa ating doktor. May nag-comment, bakit po hindi alam nung doktor? Nagbayad pa ako. Alam po yan ng doktor, kaya lang po tayo ang dapat na magtatanong. Marami na po silang iniisip. Diagnosis yan, treatment, ganito, protocol, hindi, yung benefits mo, ganyan, hindi, tayo na po ang bahala. Kailangan po ay maging proactive tayo sa ating gamutan. Maliban sa ano po ang karamdaman ko, ano na po ang mangyayari, ano po ang gamutan, saan po ito nabibili, magkano yan. Yung benefits nga po pala, ganyan. Itanong na natin, kailangan smarte tayo. Smarte sa pagtatanong at magalang. Okay? Ayan, so, okay. Dinagdag pa ng PhilHealth na umaasa sila na ito ay magkakaroon ng ripple effect sa healthcare system sa bansa. In-encourage niya rin, ito si Sir Ha, yung ating PhilHealth chief, in-encourage niya rin ang qualified health facilities for encouragement to be contracted to provide this benefit so it would be more accessible to patients. In-encourage na yung mga partners na nila. Okay, maganda itong balita na ito, may tulong maasahan, pero i-clear ko lang po, dito ay specified for breast cancer patients. Pangalawa, ilang beses pong binanggit members. Ang alam ko po sa members, ito po ay yung mga talagang enrolled or nag-apply, may ID, tapos po merong payment na regular. At the time of availment of service, ang sabi sa akin sa PhilHealth, ma'am, okay na sa amin. May sinabi siya, parang hindi pa 9 months. Pero sa hospital, sinabihan ako, ma'am, paabutin mo ng ganitong buwan kasi yun yung covered ng treatment. And maganda rin 9 months. Kung may extra pong pera, kung pwede nang bayaran ng 1 taon. Okay, advantage nyo. Kasi biglang minsan nagtaas ako lang, dapat binayaran ko na ito noon. Okay. So, ito po binabanggit, regular member. Babanggitin ko kung ano yung mga tinanong ko, ha? Total close naman tayo. Ito yung mga tinanong ko na hindi pa nila nasasagot. Ang bawat pasyente po ay posibleng i-require ng doktor na dumaan sa lahat o ilan sa mga procedures na nabanggit sa inyong article. Lahat po ba ito ay sasagutin ng PhilHealth under the Z Benefits Package kahit po sa mga non-member patient natin? Ibig sabihin kasi alam ko yung may part na baka ibang lawyer, ibang mandate na kahit non-paying members. Pero ito specified kasi binanggit members. Itanong nyo na rin po para tayo makatiyak. Okay. Ngayon, isa pang tinanong ko, yung 1.4 million coverage po ay per patient. Okay. Kasi nga 100, so malamang yun for patient nga yan. Waiting pa rin ako ng answer. Pero binigay ko na sa inyo yung article, go na, mauna na kayo mga kapatid, mag-inquire. Ano pong ibig sabihin ng co-payment? Kasi nga meron cost sharing. So, binanggit dito, pag daw ang pasyente ay na-admit sa basic or ward type accommodation, wala ng co-payment. Okay? So, tinitingnan ko pa rin ang sagot. Paano po makontak ang Z Benefits Coordinator? Nakita ko sa isang sagot ay nasa ospital daw yon. Pahingi po ng list ng 21 contracted health facilities. Meron silang link sa isa sa mga comments nila but hindi nag-work kanina. Baka po ngayon ay pwede nyo nang i-check. Okay, ngayon may nagtanong na isang nagtatanong siya tungkol sa panganganak. Tapos ang naisagot, nabanggit yung PWD. Sabi ng sumagot na taga PhilHealth, para sa PWD, meron silang tinatawag na meron silang isang coverage for that. Pero ang alam ko, kapag yung PWD ay dependent ng isang active member nagbabayad, may benefits din yun. Okay? Again, hindi po masasagot ng article at ng vlog na ito ang lahat ng ating mga katanungan, especially kung may particular situation, may cases. Kaya pumunta na po tayo sa page at doon. Hindi po ako taga PhilHealth, mga minamahal ha. Ako po ay katulad nyo rin na nagbabayad ng PhilHealth at natutulungan sa mga benepisyo nila. Itong recent na radiation ko, ang laki po nang naitulong sa akin. Of course, may binayaran ako. Before nag-start ang treatment, may binayaran na ako. So, qualified ako. Napayuhan din ako ng PhilHealth Coordinator. And yung treatment ko doon sa ospital, kinumpute ko ha, kasi yung city planning pa lang umabot na ng, basta malaki. Ibang program naman kasi yun, pero laking tulong din ng PhilHealth.
Wala akong binayaran. Okay? Ngayon, case-to-case basis po, meron ditong nabanggit na cost sharing. Maganda po magtanong kayo sa PhilHealth mismo at ilagay nyo na ron na ninyo doon ang inyong specific na questions base sa inyong specific cases. Ngayon, meron lang po akong tip sa inyo. Request na rin, kung magtatanong po tayo, maging magalang. Kasi minsan, may nakikita ko mga katulad din nakita ko na parang, ano ba yan? Sana ganun. Parang nakikipag-usap lang sa, yung maging karespeto po tayo pag nagtatanong. Katulad sa isang, post, wala yan, di totoo yan. Nagpunta ako, hindi daw totoo yan, sayang lang tanong. Tinanong ko, ano ba tinanong ninyo? Ang haba ng video, sinabi hindi totoo, nagbase sa title, hindi ba pinanood? Mukhang hindi pinanood ng buo at hindi binasa yung instruction kasi nakalagay doon, the day after, sinut yung video, nagpunta ka ng PhilHealth, eto ang sinabi. Sa DSWD, unang pupunta. Kinukwento ko lang ito nangyari. So, dapat ganun, let's be respectful and detailed. Kung may video, panoorin ng buo, huwag mag-rely sa title bago mag-comment. Basahin din ang description. Okay. Kaya itong article, ganito po ako magbasa. Dinidetalye ko, binabase ko. Pag may hindi ako naiintindihan, tinatanong ko sa kanila. Kumpleto, kino-copy-paste ko yung part na hindi ko maintindihan. Okay? O ninonote ko ano pong ibig sabihin nito. Pag magtatanong po tayo, kunyari, magme-message tayo sa field, magko-comment po yan, maging marespeto po tayo sa pagtanong sa kanila kasi naglilingkod po sila sa bayan, magalang po din silang sumagot at specific yung, wag po yung parang nakipag-usap lang tayo sa kung sino na, ano yan, bote naman, kung ano, yung, parang gano'n, ano lang, 'di ba? At saka po kapag magko-comment, huwag niyo na pong lalagyan ng sana po mapansin. Kasi para pong pinapababa natin yung sarili natin. Parang pag nagtanong po tayo, isipin na natin na valid yung question natin. Ito ay dahil may tiwala tayo na masasagot nila tayo at ito ay may kinalaman sa ating pangangailangan at tayo mga mararangal na tao. Wag na po sana mapansin kasi worth it tayo ng attention. Hindi po kasi porke nakikita natin lagi sa Facebook, sa internet, sana wag na po tayo magdugtong ng sana mapansin. Just state your question. Magandang araw po. Salamat po sa inyong article. May tanong lang po ako. Start that way. 'Di ba? Tayo ay mga mararangal na tao. Lagay po natin doon ang ating mga tanong. Tapos be specific with your questions. Pagka nasagot na nila, maraming salamat po. Minsan hindi pa nasasagot, ako nagkukwenta. Nagte-thank you na. Okay? So, ganun po ang gawin natin. Ngayon, ito ay napakagandang balita. Malaking tulong ito. Binanggit ito for cancer patients. So, sa lahat po ng maaring makabenefit dito, ay mag-message na po kayo sa Facebook sa kanilang page. Ilalagay ko sa description ng video na ito. Huwag po kayo sa akin magtanong, mga minamahal hindi po ako taga PhilHealth. Kung ano man po ang alam ko ay na-share ko na. Okay? At for your specific cases, go na tayo sa page ng PhilHealth. Ang i-comment nyo nandito is, nabasa ko na po. Ayan, ganyan. Para alam ko na may natulungan tayo. Okay? Tapos po, ilalagay ko rin dyan yung link mismo nitong article na to. Pwede nyong balik-balikan, pwede nyong basahin. Baka sa pagbabasa nyo, makita nyo na, ay pwede ako dito, ay kailangan ko ito, pwede pala nitong i-cover. Magkano kaya ang cover ng PhilHealth? Ano kaya? Di ba may guide tayo? Para maging matalino ang ating approach sa ating gamutan. Kagaya nga po ng sinasabi ko, yung isang goal natin, babasahin ko, meron akong isinulat sa isang video ko na pinost ko recently. Okay? Ang goal natin, kaya natin ginagawa itong mga videos na to sa ating pag-aaral, basahin ko sa inyo Ang goal po natin ay maging proactive tayo sa pag-unawa sa ating kalagayan. Kalagayan meaning ano ba yung sakit natin, ano ba kulang tayo sa pera ngayon, kalagayan meron namang mga benefits, kalagayan, matalino sa ating gamutan, at intentional sa pag-aalaga sa ating kalusugan. Again, ulitin ko, tayo ay maging proactive sa pag-unawa sa ating kalagayan, matalino sa ating gamutan, at intentional sa pag-aalaga sa ating kalusugan. Okay, now, ang covered po ng PhilHealth ay procedures lamang. Gamot ay, alam ko kanya-kanya pa rin tayo ng diskarte, ng procedures. Okay, so, kung may added questions, pwede nyo pong itanong sa PhilHealth na. Alright, ngayon, if you need additional information, nakikita nyo yung dalawang yan.
Recently, may bumili ng libro ko. At may nagtanong, meron ba dyang information, sis, on kung saan pwedeng tutulong? Humingi ng tulong. Yes po. May nilagay ako dyan na list ng mga government agencies na pwedeng lapitan. Yung iba doon ko, wala na sa pwesto, baka wala na or nag-resign. Hindi na yung but the rest, pwede pa. And ito, updated na yung Z package natin at may iba pa dyan na tips, okay? Pwede po ninyong basahin. Stage 3G, maliban po doon, habang dumadaan tayo sa procedure na to, ang pera, pambayad ng procedure ay isang aspeto lang ng ating gamutan. Pag nakapagpagamot na, kunyari nakakuha rin tayo ng gamot sa ibang agency naman, yung side effects naman ang dinidil natin. Yung buhay naman during cancer treatment. At marami tayong katanungan, pagdudusahan, na pinagdusahan at napagtagumpayan na po ng iba. Lahat po ng aking natutunan, ay kukunin nga natin ito, ay inilagay ko na po rito. Okay? Ito po ang libro na isinulat ko, parang guide natin during cancer treatment. Pero ang sakop nito ay hindi lang basta side effects, okay? Physically. Kasama rin dito ang mga struggles emotionally because how we handle our emotions during cancer treatment has a direct effect on many aspects of our lives, pati na yung possibility na ano ba yan, mag-recur ba yan or something. At may quote ako nilagay, it was quoted by one doctor, si Dr. Gabor Mate, at ito ay nasa kanyang libro din, yung When the Body Says No. Okay, so importante on how we deal with our emotions, our thoughts during cancer treatment, and yung ating spiritual aspect, nandito rin yon. Very simple take, practical, applicable, at Filipino context, at napakinabangan na pagtagumpayan na po ng maraming Filipinos. Okay? Meron din po ritong guide on how to live our lives purposefully during cancer treatment. Hindi po totoo yung lagi nakikita natin sa TV na nakalbo na, sa mga pelikula portrayed minsan mali-mali, nakalbo na, hirap na hirap. Meron pong aspetong ganon, dumaan ako sa ganon. Pero yung iba nakikita ko namamasyal sa mall, nakakapagtanim, nakakapagtahi, nakakapag-sideline, nakakapag-sideline. May iba-iba silang ganun. Yung iba nagtatrabaho pa. So tuloy-tuloy po ang buhay, pero minsan nadadown tayo. Diniscuss ko po yun kasi ako bilang artist, very emotional po ako. At minsan, ang isang bagay na masakit for an ordinary person, ang sakit sa akin ay times 3 dahil po ako ay artist. Ganun po ako create ng Diyos. So, damang-dama ko po yung pain. Marami akong pinagdusahan. Marami akong insecurities. Kinuwento ko po yun dito. Okay? May time na pangita-pakita sa sarili ko. Okay, nilagay ko yun dito. Wala na ako tinago. Kasi po, alam, at may nag-comment na feeling niya hindi siya nag-iisa. May part na umpisa pa lang binabasa niya, umiyak na siya kasi parang feeling hindi siya alone, and then sabi niya, this is a healing book. Okay, one of these days, babasahin ko yung mga feedback. Ngayon, sa mga nagtatanong paano kung ang pag-order, sa ngayon na, as of today, message niyo ako sa Facebook, okay? All over the Philippines, we can deliver this. All over the Philippines, we can deliver. At meron lang tayong delivery fee. Hindi naman kalakihan. Okay, para makuha nyo sarili nyo kopya, may guide kayo, full color. Tapos, makita nyo ako nung kalbo pa ako. Tapos, pwede nyo itong yakapin, katabi sa pagtulog, pag nagbabiyahe. At ito ay sukat, kasya to sa maliit may bag. Kasya to sa bag, kayo magta-travel. Pwede nyo po itong dalhin. Pag kayo may side effects, hanapin nyo sa table of contents, ano nga ito. Kasi na-experience ko yan nung nag-radiation ako recently. Ang dami information sa internet. Ano yung gagawin ko, yung pinaka-importante? Dito ko na pinuntahan. Natulungan po ako ng sarili kong libro. At nagpasalamat ako sa sarili ko na, puti na sulat ko na. Kasi magpipil, ang dami information, maluloka lang ako. Eto na, nilagay ko na rito. And nakasurvive ako. Okay, para naman sa team abroad, sa mga kapatid nating OFW ni tatanong, meron po tayong ebook para sa inyo. Okay? And as of today, may announcement ako, magpapa-free webinar tayo soon. Mag-a-announce ako, pag ginawa yung webinar na yon, kapag umorder kayo ng book, ito, nationwide, sa Philippines, you still get this summer 20% discount at meron kayong dalawang bonus na ebooks. Yung bonus natin ebooks pero yung makukuha nyong libro, of course, nationwide, pwede ang paperback. Ito, ayan, nakamili ako. Ito, patungan ko ng camera. Actually, puro books. Okay, so mga kapatid, ito po. At ang goal po natin ay tayo ay maging fully equipped, not only with the information that we need, encouragement, the tools,
And the community, if you want to be part of a community, ako po ay part ng The Pinkytown Warriors, ang inyo pong lingkod ng founding president ng The Pinkytown Warriors. Ay, hindi pala, wala pala president. Pero ako po ang founder ng The Pinkytown Warriors. Hanapin nyo lang po sa Facebook, The Pinkytown Warriors. Send us a request to be added. And then, sagutin nyo yung mga membership questions. Okay? Para po makapag-post kayo ng mga tanong, mga struggles nyo, may mga mag-i-encourage po sa inyo. Alright? Maraming salamat po, and sa lahat po ng bagay, sa lahat po ng aspeto ng buhay, may mga challenges. Siguro sa atin ang pinakamabigat itong cancer. At ang isa sa kinakatakot po natin ay ang ilulubala, pumanaw. Ito lang po encouragement. Wala pong power ang cancer na kumitil ng buhay. Ang Diyos pa rin po ang magsasabi ng haba o ikli ng buhay natin. May mga kakilala ko recently mga pumana, wala namang mga cancer. Siguro talagang deadline na. Patapos na. Habang buhay po tayo, habang buhay may pag-asa, tuloy po ang gamutan, tuloy ang pagkain ng masustansya, tuloy ang pangarap, tuloy ang paggabay sa ating pamilya, at tuloy ang paghahanap ng mga pwede makatulong sa ating katulad ng PhilHealth. Okay? At the rest po, ang Panginoon na po ang bahala. Ang importante, whatever happens, we have a personal relationship with God. Napatawad na natin ang dapat natin patawarin. Humingi na tayo ng tawad sa mga nagawa natin hindi maganda. And ready tayo to face God anytime. Maganda rin po, araw-araw tayo nagdadasal, nagbabasa kung ano man po ang, like ako, I read the Bible, I'm a Christian. Kung ano man po ang binabasa nyo for guidelines for living, basahin nyo lang po. And pray. Always pray to God. Ako, I've already given my heart, my life to Jesus as my personal Lord and Savior. Maganda rin po na whether there's cancer involved in our lives or not, we are ready to face our Maker. And we are in constant communication with God. Nagdadasal tayo lagi, nagbabasa ng Bible. And at the same time, nag-encourage din po tayo sa ating kapwa-pasyente. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you all. Stay safe. Keep on praying. And don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye po. Yakap, yakap, yakap. Bye-bye.